Ilan ba talaga ang pinatay sa war on drugs na yan? Ilang pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay? Sabi ng PNP, 12,000 lang daw. Sabi naman ng mga NGO, aabot ng 30,000 na Pilipino ang na-EJK dahil di umano sa droga. Di tayo sure kung ilan talaga napatay sa war on drugs mula 2016 hanggang 2022. Nung una, may count ang pamahalaan. Pinagmamayabang pa nga nila eh. Pero nung dumami masyado yung mga napatay, naku, di na sila naglabas ng bilang. Pero ito, mga ka-RH, meron tayong isang numero na galing mismo sa opisina ng Pangulo. Mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017, unang 17 buwan pa lang ng war on drugs, 20,322 katao ang pinatay. Uulitin ko po, 17 months mula nang umupo si Digong, 20,322 na Pilipino ang pinatay sa war on drugs. Di po ito joke, no? May mga tatay, may mga nanay, may mga kapatid, lola't lola sila, tulad natin. At hindi hukom ang naghusga sa kanila. Ang naghusga sa kanila yung mga riding in tandem. O kaya yung mga pulis, tulad ng pumatay kay Kiyon de los Santos at marami pang iba. Hindi po galing sa akin yung bilang na 20,322. Ito ay galing mismo sa pinakamataas na hukuman natin, ang Supreme Court. Sila po ang naglabas nito. At ang mga numero na yan ay galing mismo sa Office of the President. Nakapanood ba kayo ng basketball game sa SM Mall of Asia Arena? Alam niyo ba kung ilan ang kasya doon na tao? 20,000 po ang kapasidad niyang Mall of Asia Arena. Ibig sabihin, kulang pa ang MOA Arena para sa lahat ng mga katawan ng mga pinatay nung una pa lang 17 months ng war on drugs. Imagine niyo yon, ganong karaming bangkay, patong-patong sa MOA Arena. Hindi lang yon, mga ka-RH. Sa 20,322 na na-EJK ng war on drugs, halos 4,000 tao. 3,967 ang pinatay mismo ng pulis sa anti-drug operations. At lampas 16,000, 16,355 katao naman ang pinatay ng mga riding in tandem at iba pang mga di kilalang mga killer. Nasaan na yung mga riding in tandem na nakapatay ng 16,000 tao? Nakilala ba sila? Nakulong ba sila? Hindi po. Sa pagkaalam ko, dadalawa lang ang nakilala at nahuli na riding in tandem. At nung sila'y hinuli ng pulis, napag-alaman ng pulis na pulis din pala sila. Halos lahat ng mga riding in tandem na yan ay pag-ala-gala pa rin hanggang ngayon. Isipin niyo yon, mga ka-RH. May mga serial killer tayo na nakakatabi sa kalsada o kaya sa mga karinderya o sa kainan na hinahayaan lang ng pamahalaan ng walang pananagutan. Hindi po ito joke, no? Noong 2021, inanunsyo ng Department of Justice na nag-review sila ng 52 na kaso sa war on drugs. Mantakin nyo yon, sa lampas 20,000 pinatay sa war on drugs noong unang 17 months pa lang nito, 50 lang o 52 lang ang inimbestigahan. Hindi po ito joke, no? Pero attorney, may mga nagsasabi na mga addict naman yung mga yan. Parang ang sinasabi nila ay deserve naman nila yun dahil sila mismo ay nagbebenta ng droga. Kapag ka daw idinaan mo yan sa tamang proseso, madidismiss lang naman ang kaso nila. Kaya mabuti na daw na patayin na lang yung sila at yung mga katulad nga ni Kian ay nagiging collateral damage at nakulong naman yung mga pulis na pumatay sa kanya.
Eto ang sagot ko dyan, Elaine. Opo. Umubra ba yung patayan? Nasolve ba yung problema natin sa droga? Hindi pa rin. Nawala ba yung mga big-time pusher? Kahit 1 milyong Pilipino pa ang papatayin nila, di mawawala ang droga dito sa atin dahil ito ay problema ng buong mundo. Saan ba nanggagaling yung drogang binebenta dito? Karamihan yan ay galing sa ibang bansa. Kaya kung ganon, hindi ba yung tamang solusyon dyan ay bigilin natin yung pagpasok sa mga border natin. Kung maalala nyo, may mga nahuli noon na tonelada halos na mga droga nun sa customs. Opo. Bakit hindi naging tuloy-tuloy yun? Kailangan na makipag-ugnayan tayo sa mga pamahalaan ng ibang bansa tulad ng Amerika para malaman natin yung mga papasok na droga at mapigilan natin sa mga border natin. Opo. Pangalawa, may money trail ang mga big-time pusher at sindikato. Hindi pwedeng gumalaw ang droga na walang kapalit na pera. Kaya, dapat gamitin ng Anti-Money Laundering Council yung kanilang kapangyarihan na i-freeze ang pera ng mga big-time drug lord niya. Di sila makakapag-operate kung di nila magamit yung kanilang pera. Pangatlo, kailangan bigyan ng ngipin ang hustisya para yung mga big-time drug lord na yan ay mahuli at makulong. Bakit sa Japan at sa ibang mga bansa hirap na hirap gumalaw ang mga drug syndicate? Yun nga po Dahil doon, 95% plus ang kanilang conviction rate. Yung ibig sabihin ng conviction rate, doon sa mga nahuhuli kung ilan ba talaga ang nako-convict. Opo. At doon, halos sigurado, pag ikaw ay nahuli at nasampahan ng kasong kriminal, makukulong ka. Ang tanong, ano ang conviction rate natin dito sa Pilipinas? Mismo si Secretary Remulla, sabi niya, nung umupo siya, 25% lang ang conviction rate natin. Kaya naman pala, it's more fun in the Philippines para sa mga kriminal na sindikato. Sa tingin ko, Elaine, at mga ka-RH, yan ang tama at pangmatagalang solusyon sa droga sa Pilipinas. Dahil, hindi to joke, no? Back to you, Elaine. Ayun, attorney, thank you so much po. Grabe po ang problema natin sa illegal drugs. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga matapos-tapos at mukhang bumabalik na naman, attorney. Kaya maraming salamat po dahil yan po ay inyo pong tinututukan yung mga ganyang issue. At kasama nyo po syempre kaming lahat na umaasa makakamit ng mga pamilya ang hustisya po na matagal na nilang hinihintay, lalo na po yung mga naging biktima ng war on drugs.